Malalaman mo na kailangan mo na talagang hiwalayan ang isang tao kung una, ginawa mo na lahat upang may salba ang pagsasama nyo. Wala namang kahit sino ang may gustong walang gawin upang may salba ang pagsasama. Ginagawa natin ang lahat ng magagawa may salba lamang ito. Sinusunod ang payo ng mga malalapit na kaibigan, kahit pa nga magsakripisyo pa, gagawin ko wag lang mauwi sa hiwalayan ang lahat. Pangalawa, linawin mo ang lahat sa inyo ng partner mo. Kung hindi ka masaya sa pagsasama nyo ng partner mo dahil sa mga ugali o ginagawa niya, sabihin mo. Huwag kang magkunwaring masaya sa piling niya kahit hindi, magpakatoto ka at kausapin mo siya tungkol sa mga bagay na yon. Kung ayaw niyang baguhin ang ugaling yun o parati niya pa ring gawin ang mga bagay na ayaw mo, sabihin mo ng diretsahan na hindi mo alam kung makakaya mo bang pagtiisan ang ugali o ang mga ginagawa niya. Hindi naman lahat ng pagsasama na isasalba, lalo na at alam mong wala na talagang pag-asa pang magpatuloy ang relasyon nyo. Pangatlo, huwag mong babaliwalain ang lahat ng sasabihin ng partner mo. May mga asawa na pag dumaing ang partner nila hindi pinapansin o nagkikibit lang ng mga balikat. Akala kasi drama lang ang ginagawa ng partner nila. At pag dumating ang araw na nagsawa na ang partner at humihingi na ng kalayaan saka pa magtataka at magtatanong kung may nagawa ba siyang kasalanan. Meron, matagal na, hindi ka lang kasi nakikinig sa tuwing magrereklamo sa iyo ang partner mo. Ngayon sawa na siya sa kakaintindi sa ugali mo kaya nga nais na niyang humiwalay sa iyo. Kaya nga dapat makinig kayo sa mga sinasabi ng partner niyo. Huwag kong isawalang bahala ang mga reklamo nila upang mailigtas ang pagsasama sa napipintong paghihiwalay. Pang-apat, tanggapin mo lahat ng pagbabago bago ka magdesisyon. Kung sa tingin nyo may nangyayaring hindi maganda sa inyong magpartner at hindi naman talaga may iwasang may problemang dumarating sa isang relasyon. Ang mahalaga kayong dalawa handang gawin ang lahat masolusyonan lang ang problema sa inyong pamilya. At bawat isa sa inyo handang magbago para huwag kayong mauwi sa paghihiwalay. Panglima, hindi ginagawang basehan kahit gaano pa kayo katagal nagsama. Huwag kang manatili sa isang pagsasamang wala ka nang maramdamang saya dahil lang sa matagal na kayong nagsasama. Hindi naman basehan ang tagal ng pinagsamahan upang manatili sa piling ng isang taong sa tingin mo walang mabuting may dudulot sa iyo. Kahit gaano pa katagal ang pinagsamahan niyo kung bawat araw sinasaktan ka ng taong pinakisamahan mo ng matagal na panahon. Panahon na upang magdesisyon kang iwan siya para na rin sa'yo, upang wag ka nang masaktan pa. Pang-anim, wag kang makikipaghiwalay kaagad dahil lang sa may nagugustuhan kang iba. Natural lang naman humanga at magkagusto sa iba. Subalit hindi ibig sabihin ito na tatapusin mo na ang relasyon niyo ng partner mo. Kung talagang sobrang gusto mo ang taong ito kaysa sa partner mo, mas mainam kung sasabihin mo ito sa kanya, para alam niya at maging patas ka sa kanya. Sa mga ganitong bagay hindi lang dapat ikaw ang magdesisyon tungkol sa relasyon niyo, kundi kayong dalawa mismo ng partner mo, kung isasalba niyo pa ba ang pagsasama niyo o hindi na.